Sa Riyadh Bank po ang ATM card ko at nag-install ako ng STC Bank. Sana gawa po kayong video na kompleto. Simula pag-add money at ng beneficiary hanggang pag-transfer. Nalilito kasi ako sir at hindi gaanong maalam sa CP. Salamat sir. Yo, what's up kabayan? Nalilito pa rin ba sa paggamit ng STC Bank? Ayan sa mga kabayan na baguhan dito sa Saudi Arabia o yung mga datihan na nalilito sa paggamit ng STC Bank. Ayan, ito po yung full video tutorial guide para masagot din natin yung tanong ni kabayan. Ayan, medyo mahaba po ito. Sinabi ko sa intro kanina. Simula sa pag-add ng ng add money, mag-add tayo ng ATM card, add ng beneficiary, at magta-transfer na rin po tayo mga kabayan. Kailangan po fully verified na yung STC Bank ng mga kabayan ha. Simulan na po natin. Login lang po kayo sa STC Bank nyo. Ayan po yung pinaka-dashboard ng STC Bank natin mga kabayan. Yung una po natin gagawin, mag-add money tayo. Mag-add tayo ng ATM card. Click nyo po yung add money. Tapos debit or credit card. Tapos click nyo tong change. Tapos add debit or credit card. Yan, ilalagay nyo na po yung details ng card nyo. Yung pangalan nyo, card number, expiration date, CVV, yung tatlong number sa likod, yung security code, at saka label. Lahat po yan ay nasa likod ng card natin. Ayan, yung, depende po sa ATM, minsan yung nasa harap yung card number. Click nyo yung add now. Confirmation yan, mag-add muna ng 1 real, click nyo yung approve. Magsisend ng OTP yung bangko nyo, lagay nyo lang po dyan, tapos click nyo yung blue confirmation. Ayan, nakalagay dyan na you have added new card to your STC Bank. Hindi po kagad magre-reflect yan, bali i-close nyo muna yung app. Check muna natin yan. I-refresh nyo yan. Lalabas dyan yung 1 Saudi Riyal na kinaltas nila. Ayan, open nyo ulit yung STC Bank nyo. Tapos add money po ulit. Ganun ulit, debit or credit card. Tapos click nyo yung change. Pagka may mga ano po kayong multiple, ayan na po yung in-add natin card. Piliin nyo na lang kung ano yung card na gagamitin nyo. Lagay na po kayo ng amount dyan. Tapos continue. Continue ulit. Tapos yung CVV, yung 3-digit security code sa likod ng ATM nyo. Tapos continue ulit. OTP ulit galing ng bangko nyo. Tapos click yung blue for confirmation. Ayan, successful na yung pag-add natin ng money. Click nyo na yung done. Balik tayo sa dashboard. Pagka hindi pa lumalabas dyan, i-refresh nyo lang yan. I-slide nyo lang yan pababa. And kasunod naman, mag-add naman po tayo ng beneficiary. Punta ka tayo, click nyo yung transfer. International transfer. And laging lalabas yung Western Union, okay lang po yan. Tapos add new recipient. Lagay nyo na po yung pangalan dyan, full name. Tapos country. Type nyo lang PH para mabilis na, tas Philippines. Delivery option. And may tatlong option po dyan. Cash pick up, bank account, saka mobile wallet. Pag bank transfer, dito po tayo sa bank account. Tapos currency yan, peso. Ito yung pangalan, wag po middle initial, kompleto po. Middle name po. Full name. Kasi mag-error po yan. Click nyo yung continue. Tapos dito naman tayo, bank name. Click nyo po yan. Alphabetical po yan. Hanapin nyo na yung bangko nyo. Pag BDO mga kabayan savings account, BDO, Unibank po at Banco de Oro, yan po yung pipiliin nyo. Click nyo po yan. Tapos account number, yan siguro din nyo pong tama. Parehas ng pangalan. Pag na-check nyo na, click nyo na yung continue.
Ito, beneficiary nationality at saka age. Click nyo lang yes. Ganun ulit, PH. Yung age naman. Scroll nyo lang yan. Tapos okay. Tapos continue. Magsisend naman ng OTP ang STC Bank. Allow nyo lang yan. Click nyo po itong check my beneficiary list. Ayan, nakalagay po dyan pending. Tatawag po yung STC Bank operator para sa pag-activate ng beneficiary para ma-approve po yan. Pakinggan nyo lang po kung ano yung ipipress. Come to STC Bank. To active an international bank beneficiary, press 2. Or to cancel, press 5. Sabi niya? The beneficiary has been activated successfully. Thank you. Ayan, hintayin nyo lang yan. Ayan. Nakalagay dyan, approve na. So, pwede na po yan transferan. Magta-transfer na po tayo. Balik muna tayo sa dashboard. Ganun po ulit. Click nyo yung transfer. International transfer. Western Union. Tapos yung inad nyo ng beneficiary or kung ano po yung tatransferan nyo. Ayan. Click nyo yung beneficiary details. I-double check nyo po muna kung baka may mali eh. Pag okay naman na, click nyo na yung transfer. Lagay nyo na yung amount dyan. Ayan, todo na natin yung 350. Ayan yung exchange rate. Tapos click nyo tong box na to. Tapos pagkasama yung charge, okay yan. Naka-enable lagi yan or naka-toggle. Double check nyo lang. Tapos click nyo na yung continue. Ayan, transfer summary. Makikita nyo yung exchange rate pati po yung charge. Ngayon, may offer kayo sa kasamaan ko eh. Free lang. Tapos continue. Agree nyo lang. Mag-send ulit ng OTP ang STC Bank. Allow nyo lang. Okay na po yan. Pwede nyo i-share yung transaction receipt nyo po. Ayan, click nyo yung share transaction receipt. Ayan, sa messenger. Ayan, na-send na. Balik tayo sa STC Bank. Para naman ma-check kung status, click nyo itong my transfers. And makikita nyo dyan, under review. Minsan inaabot po ng mga 24 hours mga kain. Depende pa din, merong mabilis at meron ding nagkakaroon ng delay. Hindi po yan maiwasan. Ayun kabayan, gawin lang po kung paano gamitin ng STC Bank simula sa pag-add ng money, add ng beneficiary at pag-transfer na rin. Mag-iingat po kayo lagi sa paggamit ng online transfer apps. Isi-secure yung details nyo, yung personal at bank details nyo, at yung OTP, wag nyo pong bibigay kahit kanino. Maraming po salamat.